TV. Alexander. Kabanata 811 Reality Shattered. Nabulabog ang selos ni Yulia nang makitang halikan ni Val-Iri si Alexander. Nanatiling hindi gumagalaw si Alexander, nag-aalalang maniwala si Yulia na nasiyahan siya sa halik ni Val-Iri. Paano kaya siya mag-e-enjoy? Nasa mood siyang umiyak. Nagamit sana niya ang 24 Dragon Needles para pagalingin si Val-Iri kung nasugatan ito sa ibang bahagi ng kanyang katawan. Si Val-Iri naman ay natama ng ulo na naging dahilan ng pagkabaliw ng kanyang mga alaala. Ang antas na antas ay hindi na-access kahit sa 24 na Dragon Needles. Si Micah, na nasa bisig ni Yulia, ay nakaawang nakiusap kay Val-Iri, Tita Val-Iri, gusto ni Micah na hawakan siya ni Daddy. Sumakit ang puso ni Alexander nang makita ang kalunos-lunos na anyo ni Micah. Mabilis siyang lumapit at inagaw ang mga bata sa mga bisig ni Yulia. Kakabalik ko lang mula kay Sildavia at gusto kong makasama ang aking anak na babae. Shirley, maaari kang manatili sa Lovers Hotel ngayong gabi, at sasamahan kita ni Val-Iri pabalik sa ating bahay bukas. Diretso itong sinabi ni Alexander kay Shirley. Yulia, pakiayos ng kwarto para sa kanya. Muli itong sinabi ni Alexander kay Yulia. Tumango si Yulia at pinuntahan ng guest room department manager para maghanda. Hinawakan ni Alexander si Micah at inaliw ng matagal bago ito tuluyang ngumiti. Naasim ang puso ni Val-Iri nang makitang magiliw si Alexander at ang kanyang anak. Nobyo niya si Alexander sa mga naalala niya noon, at nangako pa itong pakasalan siya at gagawin siyang pinakamagandang nobya. Pero hindi niya alam na si Alexander ay may Yulia at isang anak na babae. Matagal na panahon bago niya matanggap ang masakit na katotohanan ito. Si Alexander, sa kabilang banda, ay malinaw na nagmamalasakit sa kanyang anak at hindi pinansin. Ang napakarilag na mga mata ni Val-Iri ay lumuluha sa pag-iisip tungkol dito. Sumasakit ang ulo ni Alexander nang makita siyang ganito. Agad niyang hiniling na tanggalin ni Shirley si Val-Iri, na nagpaginhawa sa kanya. Nang sumunod na araw, nang magising si Alexander sa umaga, laminggalinga siya sa paligid, at natuklasan niyang walang tao sa tabi niya. Yulia, Micah, sabi ng tagapagsalita. Sigaw ni Alexander, ngunit walang tugon mula sa sinuman sa silid. May hindi kaagad naramdaman sa kanya. Si Yulia ay kadalasang nakahiga malapit sa kanya sa mga oras na ito, at kahit na magising siya, gagapangin siya nito. Nakuha kaya ni Yulia si Micah? Pero bakit kaagad? Ano kaya ang destinasyon? Inabot ni Alexander ang phone sa bedside table at dinial ang number ni Yulia. Paumanhin, ang numero na iyong nadial ay wala sa serbisyo. Nakapatay ba ang kuryente? Nanginginig ang puso ni Alexander. Baka may nangyaring mali. Parehong sabay. High-speed rail station sa Scanvia City. Inilabas ni Yulia ang kanyang malita at naglakad pasulong, hawak ang maliit na kamay ni Micah. Mommy, saan mo dadalhin si Micah? Nagtanong ang maliit, nalilito. Bumalik sa Cloudtopia. Mabagal na nagsalita si Yulia. Uuwi na ba tayo? Bakit hindi natin hayaang magmaneho si Daddy? Naguguluhan na tanong ni Micah. Nag-iba ang mukha ni Yulia at nanggigigil ang ngipin habang binabanggit si Alexander. May sakit si Val-Iri, at wala siyang choice kundi ang makasama siya mula ngayon. How about we stay in Cloudtopia from now on? Micah, malaki na ang kinikita ng kumpanya ni Mommy ngayon, at pwede kaming kumuha ng magluluto para sa iyo at dalhin ka sa kindergarten. Hire someone. Mommy, ayaw mo na kay Daddy. Mabilis na napansin ni Micah na may mali kay Yulia. Bago pa makasagot si Yulia, umiling-iling si Micah at sumigaw, hindi, ayaw ni Micah sa iba. Daddy lang ang gusto ni Micah. Si Daddy ang pinakakahanga-hangang daddy sa mundo. Imposibleng hindi siya gusto ni Mommy. Kabanata 812 Adriel. Nagalit si Yulia at napabulalas, ngayon ayaw na niya sa atin. Kung gusto mo siyang sundan, fine, but then I won't be your mother anymore. Nakadirekta ang galit ni Yulia kay Micah sa hindi malamang dahilan. Nagulat si Micah noong una, pagkatapos ay nagsimulang tumulo ang mga luha na parang mga nabasag na perlas.
Pero dahil hindi siya sumigaw ng malakas, mas nagalit si Yulia. Mabilis na napagtanto ni Yulia na hindi niya dapat ilabas ang kanyang galit kay Maika. Agad niyang binuhat ang sanggol at humingi ng paumanhin, "I'm sorry, Maika. Hindi dapat nagalit si nanay sa iyo. Sa tingin ko lang ay pinuprotektahan ka ni Tita Valerie, na nagpagulo sa kanyang alaala, at ngayon ay matatag na siyang nagpasya sa iyong ama. Kung hihiwalayan ko sila, natatakot akong mamatay si Tita Valerie. Masyadong awkward para sa aming tatlo, mag-ina, na tumira kasama si Tita Valerie. Hindi maaaring magpakasal ang isang lalaki sa dalawang babae ng sabay. Kaya, nagpasya akong tumalikod at hayaan ang iyong ama na makasama pansamantala si Tita Valerie. Hindi walang kabuluhan na ipagsapalaran niya ang kanyang buhay upang iligtas ka. No, ayokong may kasamang ibang babae si Dad, kahit si Tita Valerie pa." Lalong humikbi ang maliit. Pati si Yulia, nalilito sa gagawin. Sa wakas ay nagpasya na siyang umalis, ngunit ngayong umiiyak si Maika ng ganito, naguguluhan siya. "Yulia." Biglang isang gulat na boses ang narinig. Ibinaling ni Yulia ang tingin sa pinanggalingan ng nagsalita. Napansin niya ang isang matangkad at napakagandang lalaki na papalapit sa kanya na may ngiti sa labi. Nagulat si Yulia saglit bago siya nakilala. Si Adriel Rodriguez ay ang kanyang senior schoolmate mula sa universidad, isang taon ang kanyang senior. "Adriel." Huminga ng malalim si Yulia at hindi nagtagal ay nanambalik ang kanyang katinuan. "Akala ko ikaw ang nasa malayo, ngunit natatakot akong mapagkamalan kang iba. Hindi ko inaasahan na makikilala kita sa high-speed rail station ng Sconvia City. Ito ay kapalaran, isang magandang kapalaran." May bahid ng passion ang tingin ni Adriel kay Yulia. Magalang nang umiti si Yulia. Wala siya sa mood na kausapin si Adriel. Walang pakialam si Adriel sa coolness ni Yulia at magiliw na sinabi, "Yulia, saan mo balak pumunta?" Si Adriel ay nagkaroon ng damdamin para kay Yulia noong sila ay nasa universidad at umaasang mapanalo siya. Gayunpaman, bago siya kumilos, nalaman niyang biglang huminto sa pag-aaral si Yulia. Pagkatapos ay may mga ulat na si Yulia ay nabuntis ng walang asawa at pinatalsik sa sambahayan ng Sioux. Ang dating kaluwalhatian ng langit ay naging katatawanan. Walang ideya si Adriel na magpapakita si Yulia sa high-speed rail station makalipas ang 5 taon. Hinuha ni Adriel mula sa nakikitang si Yulia na nag-iisa kasama ang isang bata, na hindi maitago ang kanyang malungkot na mukha, na si Yulia ay nakipag-away sa ama ng bata at tumakas mula sa bahay. Ito ang pinakamahinang punto ng isang babae sa kanyang paghahangad. Muling nagising ang matagal nang nakabaon na pag-iisip ni Adriel. Si Yulia ay isang presensya na maaaring makatawag ng atensyon ng sinumang lalaki sa kalye, kahit na siya ay may asawa at may anak. At wala siyang pakialam kung kasal na si Yulia o hindi. Gusto niya lang matulog kasama niya. Masyado nang maraming pinagdaanan si Yulia mula nang huminto sa pag-aaral. Ni hindi niya iisipin ang mga walang kwentang ideyang iyon mula sa mga araw ng kanyang estudyante. Dito, nang tanungin ni Adriel kung saan siya pupunta, wala siyang panlaban at simpleng sinabi, "I'm planning to take my child back to Cloudtopia." "Adriel, saan ka pupunta?" Kabanata 813 Kasalanan ni Nanay. Ang mga mata ni Adriel ay kumikinang sa isang mainit na spark. "Sasamahan kita sa paglalakbay. Sabay na tayo para mabantayan natin ang isa't isa sa daan." Binalingan niya ng tingin si Maika. "Ito ang anak mo, Yulia." Para siyang manika. "Maika, kinakausap ka ni Mr. Adriel. Paano ka dapat tumugon?" Magalang na tumango si Yulia. "Hello, Mr. Adriel." Sumigaw ang maliit na babae, nangingilid ang kanyang mga luha. "Napakabait ni Maika." Bulalas ni Adriel. "Sa kasamaang palad, wala akong ideya na makikipagkita ako sa iyo ngayon, kaya hindi ako naghanda ng regalo para sa iyo. Paano kapag nakarating na tayo sa Cloudtopia, I treat Maika and her mom to something delicious." Yulia dismissed Adriel's statements, telling Maika, "They're starting to check tickets. Let's go with mom." Umalis kaagad si Yulia nang matapos siyang magsalita.
Sa puntong iyon, isang galit na boses ang nagsalita. Yulia, saan sa tingin mo pupunta? Nanginginig ang puso ni Yulia dahil hindi na niya kailangang tumingin para malaman na si Alexander iyon. Malungkot ang ekspresyon ni Alexander. Umalis si Yulia nang hindi man lang kumusta, karga si Micah. Buti na lang at araw-araw ay may ugali si Alexander na gumising ng maaga kaya naman nakasalubong niya sina Yulia at Micah sa high-speed rail station. Daddy. Si Micah, na kanina pa umiiyak, ay nakaramdam ng matinding lungkot nang makita niya si Alexander. Agad niyang ibinagsak ang sarili sa mga bisig ni Alexander, inabot ang maliit niyang kamay. Daddy, humihikbi si Micah, ayokong iwan ka, ganun din si nanay. Daddy, nagkasama ba kayo ni Tita Valerie at ayaw na ni Micah at nanay? Habang umiiyak, nagtanong ang maliit na babae. Nalungkot si Alexander at mabilis na pinunasan ang kanyang mga luha, same time na nagpahayag, Darling, ipinapangako ko sa iyo na hinding-hindi ko kayo iiwan ni nanay sa buhay na ito. Ang insidente ngayon ay ganap na kasalanan ni nanay. Gumawa siya ng desisyon ng hindi kumonsulta sa amin, na. Nalungkot si Micah. Micah, tumalikod ka muna at panoorin kung paano hinahawakan ni Daddy si nanay. Kapag wala siyang sasabihin, ibabalik tayo ni Daddy sa Cloudtopia. Hindi pa babayaan ni Daddy ang seryosong bagay na ito. Okay. Naputol ang pagkakahawak ni Alexander sa aktibong pagtango at pag-iling ng maliit na batang babae. Lumapit si Alexander kay Yulia at sinabing, Yulia, tignan mo kung gaano mo natakot ang bata. Kung wala kang pakialam, gagawin ko. Ano ang hindi natin mapag-uusapan sa pagitan natin? Bumalik ka sa akin dali. Hindi kailanman nagalit si Alexander kay Yulia mula nang dumating sa Cloudtopia, anuman ang nangyari. Pero sa pagkakataong ito, lumabas si Yulia habang natutulog, dahilan para umiyak si Micah. Galit na galit si Alexander. Noong una ay nag-alinlangan si Yulia nang makita niya si Alexander, ngunit nang mapansin niyang may malupit na ekspresyon ang mukha nito at parang gusto siyang turuan ng leksyon, nadagdagan ang kanyang galit. Kanina pa siya nanggugulo sa labas, at ngayon ay naglakas loob na siyang pagsabihan. Galit siya. Dahil dito, umiwas ng tingin si Yulia at nagkunwaring ayaw niyang harapin si Alexander. Lalong nagalit si Alexander nang makita siya sa ganitong estado. Lumapit siya, may sasabihin sana siya. Pero maya-maya lang, may sumulpot na lalaki at sumangga kay Yulia. Katatapos lang makipag-usap ni Adriel kay Yulia. Ang hamak mo. Hindi mo ba nakikitang ayaw kang kausapin ni Yulia? Ang pagdadala ng kanyang anak sa high-speed rail station ay ibig sabihin ay gusto ka na niyang iwan. Kabanata 814 na ikaw ay akin. Are you trying to force her back with that dead look on your face? Let me make it clear today, walang mapipilit si Yulia hanggat nandito ako. Nakilala ni Adriel na totoo ang hula niya. Si Yulia ay nagkaroon ng hindi pagkakasundo sa kanyang asawa at ngayon ay nagmamaneho pabalik sa Cloudtopia kasama ang kanilang anak. Dumarating siya upang magdala ng init kapag nag-aaway ang mag-asawa. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya upang mapakinabangan. Higit pa rito, sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga bagay na ito, sinadya niyang pinasiklab ang ugnayan sa pagitan nina Alexander at Yulia, na nagdagdag ng panggatong sa apoy. Kung mas galit na galit si Yulia kay Alexander, mas malamang na manalo si Adriel sa kanya. Umalis ka na. Hindi napigilan ni Alexander ang sarili na tingnan si Adriel ngayon. Diretsyong hinaranggan niya ng braso si Adriel habang nagsasalita. Ang casual na pagharang ni Adriel ay isang pagpapakita ng intrinsic strength. Bang! Si Adriel ay naitulak ng 5 o 6 na metro ang layo, na nakakabigla at muntik nang bumagsak. Halatang napahiya siya. Naglakas loob si Alexander na ipahiya siya sa harap ni Yulia. Agad na naging hindi kapani-pani walang kahindik-hindik ang mukha ni Adriel. Ngunit mabilis niyang nabawi ang kanyang kalmado at pinayuhan si Alexander, Dude, kung gagamit ka ng dahas laban sa akin, kaya kung palayain ito, ngunit kung maglakas loob kang hawakan si Yulia, hinding-hindi ako papayag. Nang sabihin ni Adriel ang mga pangungusap na ito, sinadya niyang itinaas ang kanyang boses, na nakuha ang atensyon ng maraming pasaherong nakapaligid sa kanya.
Si Alexander ay isang brute na hindi marunong mahalin ang kanyang asawa, sa kanilang opinyon. Si Adriel naman ay ipinaglalaban ng hustisya. Siya ay isang bayani na lumalaban para sa pagkakapantay-pantay ng kasarian. Isang nakakalokong ngiti ang sumili sa mga mata ni Adriel nang mapansin niya ang mga nakapaligid na pasahero na patuloy na nagkukumpulan dito, lahat ay puno ng matuwid na galit. Gayunpaman, bago siya makaramdam ng pagmamalaki, ang paggalaw ni Alexander ay natakot sa kanya sa lugar. Lumapit si Alexander ng 2 hakbang at niyakap si Yulia. Nawala ang galit ni Alexander nang yakapin niya ang mainit at mabangong katawan. Sinabi niya sa tainga ni Yulia, "Yulia, akin ka na habang buhay. Huwag mo nang isipin ang pagtakas sa akin. Kahit nasa dulo ka na ng mundo, hahanapin kita." Sa oras na iyon, hindi magiging kasing simple ng pag-aaway mo ng ilang beses at pagkatapos ay hahayaan mo. Napahigpit ang hawak ni Alexander sa braso ni Yulia habang nagsasalita. Na parang natatakot na baka tumakas si Yulia sa kanyang tabi. Napaluha si Yulia nang marinig ang mga pahayag na ito. Sinong babae ang hindi nakaka-appreciate ng magagandang salita? Lalo na kapag nanggaling sila sa lalaking iniibig niya. Nairita naman si Yulia nang maisip si Valerie. I knew you were smooth talking. If I stay, what about Valerie? How do you plan to appease her? Hindi na napigilan ni Alexander ang pagtawa at pagiyak. Pagkatapos ng lahat ng ito, naiingit ang babaeng ito kay Valerie. Yulia, pinapauwi ko lang siya sa hometown niya at tinitingnan kung mababawi niya ang alaala niya kapag nakilala niya ang kanyang mga magulang at pamilya. Wala na akong ibang iniisip tungkol sa kanya. Ang puso ko ay matagal na ninyong inookupahan ni Micah. Ang ibang babae, maganda man o pangit, mabuti man o masama, ay walang kinalaman sa akin. Matiyag ang paliwanag ni Alexander. Paano kung sabay tayong tatlo at pauwiin si Valerie sa kanyang bayan? Sa ganitong paraan, hindi ka na mag-iisip ng ligaw. Kung tutuusin, ang pagkalito ng alaala ni Valerie ay dulot ng pagprotekta kay Micah, at naniniwala akong madjay guilty ka kung hahayaan lang natin siya. Kabanata 815 Daydreaming. Nawala agad ang selos ni Yulia nang marinig niya ang sinabi ni Alexander, at nalungkot pa siya para dito. Pinuprotektahan niya siya mula sa hangin at ulan sa labas, at ngayon ay kailangan niyang pakalmayan ang emosyon nito sa loob. Mahirap ang buhay ni Alexander. Sa kabila ng kanyang damdamin, Yulia pouted arrogantly at sinabi, "Hindi ko hiniling na gawin mo ang lahat ng ito." Mabilis na sinamantala ni Alexander ang sitwasyon nang mapansin niya ang paglambot nito at sumagot, Oo, ang asawa ko ang pinakamaunawain. Ang lahat ay sarili kong ideya. Gusto mo bang samahan ako na ibalik si Valerie sa kanyang bayan? Inangat ni Yulia ang ulo niya at hinalikan si Alexander sa pisngi, "Sige, sasama ako sayo para pauwiin si Valerie. Mali ako noon, at kahit anong mangyari, dapat kong harapin iyon sa iyo." The around passengers were duped by the affectionate scene between the two and glared at James, lecturing him, "A married couple has a small disagreement, and you're here adding fuel to the fire. What are you up to? At sinong nagsabing sasaktan ng binata ang asawa niya? At saang mata mo nakita iyon?" Tama. Naniniwala akong sinasamba ng binata ang kanyang asawa. Niyayakap niya ito at inaaliw. Talagang nakakainggit. Sabihin mo sa akin ang totoo, naaakit ka ba sa kaibig-ibig na asawa ng binata at gusto mong matikman ang ipinagbabawal na prutas? Anong kasuklam-suklam? Namutla at berde ang mukha ni James habang pinagmamasdan ang galit ng mga nakapaligid sa kanya. Sinadya niyang samantalahin ang sitwasyon, ngunit hindi niya inasahan na patatawarin ni Yulia si Alexander ng ganoon kabilis. Pinagtawanan pa siya ng mga pasaherong nakapaligid sa kanya. Nais niyang makahanap siya ng isang butas na mapagtatagwan. Tumakas siya sa eksena sa kahihiyan pagkatapos na sumulyap ng masama kay Alexander. Si Alexander naman ay hindi siya pinansin. Paglabas nila ng high-speed rail station, hinawakan niya si Micah sa kaliwang kamay at si Yulia sa kanan. Inayos na ni Valerie ang kanilang mga bagahe at nakarating na sa lobby sa unang palapag nang bumalik silang tatlo sa Lovers Hotel.
Agad na umalis hanggang patungo sa bayan ni Val Erie, Cloudtopia, pagkatapos makumplito ni Yulia ang pag-iimpake ng kanyang mga bagahe. Ang Cloudtopia ay isang second-tier na lungsod kung saan maganda ang ginawa ng mga Pierces. Kinokontrol nila ang 6 na kumpanya na may pinagsamang halaga na higit sa $1 bilyon, na ginagawa silang isang pamilya na mas mayaman kaysa sa karamihan ngunit mayroon pa ring espasyo para lumago. Si Val Erie, kasama ang kanyang kasaysayan at pambihirang kagandahan, ay hindi kailanman kailangang mag-alala tungkol sa pagkain o pananamit, kahit na nakahiga lang siya doon. Gayunpaman, dahil sa kanyang pambihirang kagandahan, maraming mayayamang binata ang naakit sa kanya na parang mga gamo-gamo sa isang ningas. Ang pamilya Pierce ay naghanda ng isang kapaki-pakinabang na kasal para sa kanya 2 taon na ang nakakaraan, na lubos na magpapahusay sa pag-unlad ng pamilya. Gayunpaman, mahigpit siyang tutol sa arranged marriage, kaya mula noon ay naglalakbay na siya sa labas, kahit na ito ay nangangahulugan ng paghihirap at pagod. Siya ay hindi kailanman nabalisa. Halos hindi na siya tumawag kahit kanino. Inayos ni Alexander na makabalik muna si Val Erie sa pamilya Pierce kasama si Micah nang makarating ang party sa Cloudtopia. Siya naman ay pumunta sa hotel kasama sina Yulia at Micah para magpabook ng kanilang mga kwarto. Inatasan siya sa ilalim ng kasunduan na bumisita sa pamilya Pierce pagkatapos makipag-ayos kina Yulia at Micah. Ang kanyang telepono sa kanyang bulsa ay tumunog sa eksaktong oras na ito. Ang nakakapagtaka, noong una silang dumating sa Cloudtopia, si James ang pumirma kay Micah sa Southville Entertainment Agency. Medyo natigilan si Alexander. Halos nakalimutan na niya ang tungkol sa taong ito. When James answered the phone, he remarked, "Alexander, right? I'm James, the head of the broadcasting department at Southville Entertainment Agency. Gusto kong makausap ka tungkol sa kontrata ng anak mo." Sa kabilang linya, hindi na kasing ganda si James noong gusto niyang pirmahan si Micah bilang broadcaster. Tinatawag niya noon si Alexander na Mr. Tomas, ngunit ngayon ay tinawag niya ito sa pamamagitan ng kanyang buong pangalan, at ang kanyang tono ay malinaw na naiirita. Kabanata 816 na Tusong James. Ngumisi si Alexander. Anong masama sa kontrata? Mula nang pumirma ang iyong anak na babae sa kontrata, hindi na siya gumagawa ng mga live na broadcast sa karamihan ng oras, na seryosong nakapinsala sa reputasyon ng live streaming platform ng Southville Entertainment at nagdulot ng malaking pag-aaksaya ng promosyon para sa aming kumpanya, sabi ni James. Pagkatapos magsagawa ng pananaliksik at gumawa ng desisyon ng legal na departamento ng kumpanya, mayroon na kaming 2 pagpipilian para sa iyo at sa iyong anak na babae. Una, magbayad ng 10 beses sa contract signing fee, na 1 bilyon sa loob ng 5 taon, kaya ang 10 beses ay magiging 10 bilyon. 2, simula sa araw na ito, ang iyong anak na babae ay dapat maggarantiya ng mga pang-araw-araw na live na broadcast, at ang kontrata ay mapapalawig ng 10 taon. Ito ay nangangahulugan na sa susunod na 10 taon, ang iyong anak na babae ay magiging pinirmahang anchor para sa Southville Entertainment, at hindi na namin babayaran ang kanyang mga bayarin sa pagpirma o magbahagi ng anumang mga gantimpala. Dapat niyang mapanatili ang isang tiyak na bilang ng mga live na broadcast at hindi maaaring sabay na mag-stream sa anumang iba pang mga platform. Kung hindi siya makapagsagawa ng mga live na broadcast dahil sa sakit, dapat siyang humiling ng leave at tumanggap ng pag-aproba bago pansamantalang ihinto ang kanyang mga live na aktibidad. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Alexander matapos marinig ang mga pahayag ni James. Noong pumirma kami ng kontrata, nabanggit ko sa iyo na ang aking anak na babae ay mabubuhay lamang kung gusto niya, at pumayag ka ng hindi. Pag-aatubili. Bukod dito, ipinaalam ko sa iyo ng maaga ang aking pagbisita sa Scanvia City, at tumango ka noon. Ano ang dahilan kung bakit gusto mong sirain ang iyong salita ngayon? On the other end of the phone, James scoffed, "Ha? Kailan mo ako pinaalam? Wala akong ideya. Lahat ay nangangailangan ng ebidensya, at kung ano ang sinabi mo ay hindi makikita sa kontrata. Binigyan kita ng 2 malinaw na pagpipilian, Alexander, kaya magdesisyon ka kaagad.
Kung hindi, kung mapupunta ito sa korte, ikaw ang magdaranas ng matinding pagkalugi sa huli. Gumalaw ang mga labi ni Alexander sa isang malamig na ngiti. Ang taong ito na nagngangalang James ay malinaw na dumating na handa. Siya ay umaasa na makakuha ng isang kapalaran sa pamamagitan ng panloloko sa kanya at Micah. Kapag walang nararamdamang krisis o kailangan ng ebidensya, karamihan sa mga tao ay hindi nagre-record ng kanilang mga tawag sa telepono. Malamang na kinuha ni James ang puntong ito, tiwala na kulang si Alexander ng patunay upang ipahiwatig na humiling siya ng leave mula sa organisasyon. Kung siya ay isang regular na ama na walang background o koneksyon, malamang na wala siyang pagpipilian kaysa hayaan si James na samantalahin siya sa puntong ito. Sabagay, walang live broadcast si Micah gaya ng napagkasunduan sa kontrata. Higit pa rito, ano ang maaaring gamitin ng isang regular na pamilya upang labanan ang isang korporasyon? Maliwanag na ang korporasyong ito ay madalas na nakikibahagi sa mga demanda, lalo na dahil mayroon itong nakatuong legal na departamento. Bukod dito, ipinaalam ko sa iyo ng maaga ang aking pagbisita sa Scanvia City, at tumanggo ka sa Totaima. Anong makas gusto mong ibraak ang iyong salita ngayon? On tao thar and of tafona, Jamas scoffed, ha? Kailan mo sinabi kay ma? I have no ida. If everything rokiras avidanka, and what you just said is not at all reflected in the contract. I've give you two clear options, Alexander, so maka your decision quick. Atharwisa, kung ito ay pupunta sa korte, ikaw ay bata o na magdusa ng matinding pagkawala sa tao at gumalaw ang mga labi ni Alexander sa isang malamig na ngiti. Ang individual na namad na si Jamas ay nagkaroon ng malinaw na koma praparad. I was hoping to gain a fortune by duping him and Micah. Kung ang Thera ay walang sansa ng krisis o isang nod para sa Avidanka, karamihan sa mga paopla ay hindi nakikinig sa mga tawag sa phone. Si Jamas ang pinakalikali sa puntong ito, tiwala na si Alexander ay walang patunay upang ipahiwatig na mayroon siyang requested love mula sa organisasyon. Kung hawara ay regular fathar na walang background o connections, ay malamang na magkaroon ng litlatso ay kaysa sa lat Jamas taka-advantaga sa kanya sa puntong ito. Pagkatapos ng lahat, si Micah ay hindi nagsagawa ng anumang live broadcast bilang agrod sa kontrata. Furthermore, ano ang maaaring gamitin ng isang regular family para labanan ang isang korporasyon? Ito ay evident na ang korporasyong ito frequently ang agad sa demanda, especially bako sa ito ay nagkaroon ng isang dedicated legal department. Kung hindi siya makabuo ng $10 bilyon bilang paglabag sa kabayaran sa kontrata, kailangan niyang kunin ang pangalawang pagpipilian at magtrabaho ng libre sa Southville Entertainment sa loob ng 10 taon. Kahit na ang pagkuha ng sick leave ay nangangailangan ng pag-aproba ng kabilang partido. Ano ang pinagkaiba nito sa pagpirma ng kontrata para ibenta ang sarili? Si Alexander, sa kabilang banda, ay hindi karaniwang tao, lalo na ang isang normal na ama. Ang pagsisikap na harapin siya sa gayong mga pamamaraan ay isang recipe para sa kapahamakan. Ngumisi si Alexander, I'm sorry, I will not choose any of them. Wala kang pinipili sa kanila. Naging formal agad ang tono ni James. Alexander, gusto mo bang pumunta sa korte kasama si Southville? Libangan. Dapat kong ipaalala sa iyo na binuo namin ang pinaka-propesyonal at nasubok sa labanan na legal na koponan. Maging handa na tumanggap ng liham ng abogado kung ikaw at ang iyong anak na babae ay hindi pumunta sa punong tanggapan ng Southville Entertainment sa Scanvia City sa loob ng 2 araw. Ang iyong anak na babae ang hindi gumawa ng mga live na broadcast tulad ng napagkasunduan sa kontrata. Kapag ang kaso ay napunta sa korte, dapat mong malaman ang mga kahihinatnan kaysa sa iba. Binaba na ni James ang telepono bago pa makapag-react si Alexander. Kabanata 817 Pumunta ka dito. Mas lalo pang napakunot ang noo ni Alexander. Alexander, anong meron? Nagmamadaling tanong ni Yulia. Isang maliit na ngiti ang ibinigay ni Alexander. Wala lang, clown lang na nagpapakatanga sa akin. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong malalaman niya na humihingi siya ng gulo.
Tumango si Yulia ng walang karagdagang tanong matapos marinig ang mga pahayag ni Alexander. Si Alexander, pagkatapos ng lahat, ay nakapagtayo ng isang metropolis sa loob ng Scanvia Metropolis. Walang dapat ikatakot dahil isa lang siyang clown. Ang tatlong tao na pamilya ay nagbahagi ng ilang mga salita pa bago si Alexander ay nagpaalam sa kanila at umalis sa lugar ni Val Erie. Nagharap si Alexander sa security guard habang papalapit sa entrance ng mansyon ni Val Erie. Mukhang inutusan na ni Val Erie ang security guard sa pintuan, dahil nang marinig ng lalaki ang kanyang pangalan ay medyo kaaya-aya ito at nagboluntaryo pa na samahan si Alexander sa parlor. Pagkapasok niya sa parlor, isang magandang figure ang sumugod sa mga bisig ni Alexander. Sa wakas nandito ka na, Alexander. Matagal na kitang hinihintay. May note of coquetry ang boses ni Val Erie. Namumula si Alexander dahil puno ng tao ang parlor, malamang ay pamilya ni Val Erie. Maliban kay Val Erie na tila sanay na, lahat ng iba ay may pagkalungkot sa mukha. Lalo na ang isang binata na nakasuot ng designer suit na mukhang napaka-estilo. Nang matitigan niya si Alexander, namutla ang mukha nito, pagkatapos ay berde, na may bahid ng puot sa mga titig. Val Erie, pumunta ka dito. Ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malungkot na ekspresyon ay pinarusahan. Inihagis mo ang iyong sarili sa mga bisig ng isang lalaking hindi kilalang pinanggalingan sa harap ng lahat. Mayroon ka bang anumang pakiramdam ng kahihiyan? Tsaka dito nakaupo ang fiancé mo Mr. Rhett. Ang ama ni Val Erie ay ang nasa katanghaliang gulang na lalaking pasaway sa kanya. Ang ama ni Val Erie, si Val Erie, ay humingi ng tawad sa binata bago siya makapag-react, at idinagdag, Mr. Rhett, huwag kang magalit. Dahil si Val Erie ay nagkaroon ng malubhang pinsala sa ulo at ang kanyang memorya ay nasira, napagkamalan niya ang batang iyon. Para sa kanyang kasintahan. Kung hindi, hinding-hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Isang mapanuksong boses ang nanggaling sa tabi ni Mr. Rhett bago pa siya makapagsalita. Walang hiya ka talaga. Nagsalita ang pinsan ni Val Erie, at mas naiinggit pa siya kay Val Erie kaysa kay Shirley. Except for Valeria, who samad ta bausad ta it, Avariona also had a dejected look on their face. Lalo na ang isang binata na si Drossad sa isang designer suit na mukhang napaka-estilo. One has stared at Alexander, his face turned pala, then grown, with a track of hot red in his gaza. Valeria, plaasa ko mahara. Isang midla agad na lalaki na may glum expression chastisad. Inihagis mo ang iyong sarili sa mga bisig ng isang lalaking hindi kilalang pinanggalingan sa harap ng Avariona. Mayroon ka bang anumang sansa ng siyama? Moreover, ang iyong fiancé, Mr. Rat, ay nakaupo hara. Ang fathar ni Valeria ay tamidla agad man reprimanding har. Ang fathar ni Valeria, si Valeria, ay humingi ng paumanhin sa batang lalaki na si Bafora ay maaaring magalit, at idinagdag, Mr. Rat, plaasa. Huwag kang magagalit. Bako sa Valeria suffered a serious head injury and her memory was distorted, siya mistook that boy for her lover. Atharwisa, gagawin ni siya Navar ang ganyan. Ang isang mapanuksong voice mula sa alongside Mr. Rat Bafora ay maaaring magsabi ng kahit ano. Shamulas ka talaga. Ang pinsan ni Valeria ay nagsasalita, at ay mas galit kay Valeria kaysa kay Shirley. Si Val Erie naman ay mukhang sanay na sa makulit na pananalita nito at hindi na nag-abalang sumagot. Instead, she protested with Emiliano Pierce, stating, Dad, si Alexander is my boyfriend. Why is he considered a man of unknown origin? At saka, sinabi niyang pakakasalan niya ako. Siya ang aking asawa at ang iyong magiging manugang sa aking puso. Sino o ano si Mr. Rhett sa akin, at ano ang kinalaman niya sa akin? Ano man ang paniniwalaan ng iba, agad na hinawakan ni Val Erie ang kamay ni Alexander at sinabing, Alexander, ipapakilala kita. Ito ang tatay ko, ang magiging biyenan mo, at ito ang nanay ko, ang magiging biyenan mo. Tawagin mo silang nanay at tatay kung ayaw mo. Napaawang ang labi ni Alexander.
Hindi niya alam na magiging ganito katindi ang unang pagkikita niya ng pamilya ni Val Erie. Maging si Val Erie na nakasanayan na nitong nakaraang 2 araw ay natahimik. Val Erie. Malamig na sigaw ng lolo ni Val Erie, na nakaupo sa upuan ng trono sa gitna. Lolo. Napailing si Val Erie sa takot at napayuko sa sama ng loob. Kabanata 818 Nawala na ba ang lahat? Malinaw na si Braxton Pierce ang pinakamakapangyarihang miyembro ng pamilya Pierce. Tinitigan ni Braxton si Val Erie bago lumingon kay Alexander at nagtanong, "Your name is Alexander. Nabalitaan ko kay Micah na dahil sa iyo kaya nagkaroon ng matinding pinsala sa ulo si Val Erie, na nagresulta sa pagkalito ng memorya." Hindi tinangka ni Alexander na pabulaanan ito at sumagot lang, "Oo, Mr. Braxton, sa akin nga ang pinsala sa utak ni Val Erie. Hindi ka umiwas sa responsibilidad, kaya konsensya ka pa." Bahagyang lamambat ang mukha ni Braxton, ngunit bago pa makasagot si Alexander, nagpatuloy siya, "Napinsala mo ang aking apo, at dapat mong bayaran ang mga gastusin sa pagpapagamot at nawalan ng sahod, hindi pa banggitin ang paghihirap ng isip. Kung wala ka, si Val Erie ay maaaring maging isang malaking bituin, ngunit ang kanyang pagkalito sa memorya ay malubhang nakapinsala sa kanyang hinaharap. Dahil kusang loob mong inihatid si Val Erie pabalik, humihingi lang ako ng $5 bilyon bilang kabayaran. Kapag nailipat na ang pera, dapat kang umalis kaagad sa pamilya Pierce, Southville, at tiyakin na wala ka ng ugnayan kay Val Erie. Kung tutuperin mo ang lahat ng mga kondisyong ito, ang aming mga account ay maaayos." Ipinahayag ni Alexander ang kanyang displeasure matapos marinig ang mga pahayag ni Braxton, na nagsasabing, "Hindi problema ang pagbabayad ng $5 bilyon, ngunit hindi ko maipapangako na putulin ang pakikipag-ugnayan kay Val Erie." Nagdusa si Val Erie sa pagkawala ng memorya bilang resulta ng pagkatulak dahil sa pagprotekta kay Micah. Handa si Alexander na gumastos hindi lamang $5 bilyon, kundi maging $10 bilyon o $100 bilyon. Ang pera, kung tutusin, ay numero lamang sa kanya. Gayunpaman, tumanggi siyang umalis pagkatapos magbayad ng pera at hindi na muling nakausap si Val Erie. Hindi niya ito mabunot. Dumating siya sa tahanan ng Pierce upang tulungan si Val Erie na mabawi ang kanyang memorya. Sa kasalukuyang estado ni Val Erie, kung bigla siyang nawala, baka lalo siyang matroma at hindi na maghihilom sa buhay na ito. Kaya maaari siyang sumang-ayon sa anumang halaga ng pera, ngunit ang breaking touch ay wala sa tanong. Hindi siya papayag, kahit hindi hanggang sa tuluyang gumaling si Val Erie. Naging seryoso si Rhett Miller matapos talagang tumanggi si Alexander sa alok ni Braxton. "Alexander, tama ba? Balita ko mayroon kang 4 na taong gulang na anak na babae na nagngangalang Micah," sabi ko. Biglang lumingon si Alexander at inilak ang titig kay Rhett. Napakaraming nangyari kamakailan, partikular na ang sabwatan sa pagitan ng pamilya Lucas at ng Perez clan, na muntik nang nakawin ang bone marrow ni Micah at muntik na siyang mapatay. Si Alexander ay labis na nag-iingat sa tuwing nababanggit si Micah. Valeria suffered mula sa pagkawala ng Ma'am Ori bilang isang result ng bang showdown para sa prot-acting Micah. Handa si Alexander na maglaan ng hindi lamang $5 bilyon, kundi magkaroon ng $10 bilyon o $100 bilyon. Si Monay, after all, ay number lang sa kanya. However, harap usad to love after paying to Monay and Navarre spoke to Valeria again. Ay hindi maaaring hilahin ito. Haarived to Parkahoma para tulungan si Valeria sa ragaining Ma'am Ori. Sa current state ng Valeria, kung biglang nawala, maaaring hindi na siya matroma at navarhal sa lifatima na ito. Kaya ay maaaring agra sa anumang halaga ng Monay, ngunit braaking touch ay out of talk ayon. How would not agra, at last not until Valeria was fully recovered. Si Rhett Miller ay nabasa ng malungkot pagkatapos ni Alexander na unti-unting nahuhumaling sa pag-alis ni Braxton. "Alexander, tama ba? I heard you have a 4-year-old daughter na Micah," sabi ko. Biglang binaling ni Alexander ang kanyang haad at inilak ang kanyang story kay Rhett.
Masyadong marami ang nangyari, lalo na ang pakikipagsabwatan ng pamilya Lucas at ng Perez clan, na muntik nang umagaw sa buto ng utak ni Micah at halos pumatay ng har. Naging maingat si Alexander nang mapansin ni Micah. Sa puntong ito, nakatitig siya kay Rhett, nanlalaki ang mga mata sa interes. Hey, makatitiyak ka, Rhett, ako ay isang disenteng tao na hindi kailanman gagamit ng mapanlinlang na taktika laban sa iyo. Sabi ni Rhett na may kalmadong kilos. Gayunpaman, ang aking pamilya Miller ay nagmamay-ari ng isang kumpanya ng entertainment na tinatawag na Southville Entertainment Agency. If I remember correctly, it's the company that your daughter, Micah, signed with. Nabalitaan ko lang mula sa aking mga subordinate na ang iyong anak na babae ay lumabag sa kontrata sa pamamagitan ng biglang pagwawakas ng isang leave na kaganapan sa broadcast, na nagdulot ng malaking gastos sa promosyon ng Southville Entertainment at pagkalugi sa ekonomiya, at isinasaalang-alang nila ang iyong anak na babae sa korte. Bilang tagapag-alaga ni Micah, natural na dapat mong tanggapin ang kahihinatnan ng kanyang mga pagkakamali. Para sa kapakanan ng iyong pagiging pamilyar kay Valerie, at kung susundin mo ang mga kahilingan ni Mr. Braxton, maaari kong pansamantalang suspindihin ang demanda laban sa iyong anak na babae. Kung hindi, sa hindi nagkakamali na track record ng legal department ng aming kumpanya, masisiguro kong mawawala sa iyo ang lahat, hanggang sa iyong underwear. Kabanata 819 ang kamangmangan ay isang kabutihan. Oh, talaga. Naintriga si Alexander matapos marinig ang mga pahayag ni Rhett. Noong una, sinadya niyang bisitahin ang pamilya Pierce bago pumunta sa Southville Entertainment Agency para ayusin ang paksa ng livestream ni Micah. Pero hindi niya inasahan na si Rhett ang magiging may-ari ng Southville Entertainment Agency. Nagsimula itong maging nakakaintriga. Sa tingin mo kaya mong mawala ang lahat sa akin, kahit ang pantalon ko? Ikaw lang. Ngumisi si Alexander. Alexander, kayo ng anak mo ang unang lumabag sa kontrata. How dare you be so arrogant? Mabangis na sabi ni Rhett. Kung hindi ka tumanggap ng toast, kailangan mong uminom ng forfeit, at kung ganoon nga, humanda kang kasuhan ako. Mabilis na bumangon si Rhett, tumingin sa pamilya Pierce, at galit na lumabas ng silid. Nakaramdam ng lamig ang lahat sa pamilya Pierce nang makitang umalis si Rhett at mabilis na sinaway si Alexander, sino ka sa tingin mo? How dare you provoke Mr. Rhett? Be prepared to lose everything. Sa kabila ng kanyang kayamanan, si Alexander ay isa pa ring tagalabas na kamakailan lamang ay dumating sa Ruritania. Nagulat ang mga Pierces na lantaran niyang kalabanin si Rhett. Alexander, consistent ang ugali mong magpanggap simula noong una kitang makilala. Sarkastikong sabi ni Shirley. Kahit na may pera ka, wala kang kapangyarihan o impluwensya sa ating Ruritania. Maglakas loob ka bang kalabanin si Rhett? Alam mo ba na ang mga Miller ay may higit na kapangyarihan at katayuan sa Ruritania kaysa sa ating Pierces? Ang talakayan ni Alexander at Diane sa sasakyang panghimpapawid 2 araw bago umalis sa kanya ang pakiramdam na gusto niyang magyabang. Kadadating lang ni Alexander sa pamilya Pierce nang hindi kinukumpleto ang anumang pagtatanong at nang ahas na akitin si Rhett, na pagtanto niya. Ito ay simpleng hanggal. Kinatawan ni Rhett ang pamilyang Miller, ang pinakaprestihiyosong pamilya ni Ruritania. Higit pa rito, ang pamilyang Hernandez, isa sa 3 pinakamalaking pamilya sa North Province, ay inaangkin na nag-sponsor ng pamilya Miller. Ang aktwal na relasyon ng dalawang pamilya ay hindi alam. Ngunit maliwanag na ang pamilya Hernandez ay may suporta ng pamilya Miller. Isa iyon sa 3 kilalang pamilya ng North Province. Sa gayong suporta, paano magiging maliwanag ang hinaharap ng mga Miller? Itinuon ng mga Pierces ang kanilang mga mata sa lakas ng mga Miller, kaya naman hinahangad nilang gamitin ang kasal ni Shirley para kumonekta sa mga Miller. Hindi nila akalain na isang lalaking ibinalik ni Shirley mula sa labas ang may kukumpara kay Rhett. Higit pa rito, narinig lang nilang ibinalita ni Rhett na ang anak ni Alexander ay pumirma ng deal para sa live streaming sa entertainment organization ng pamilya Miller. Ang pera ni Alexander ay maaaring makuha ng kanyang anak na babae.
Maaaring siya ay naglalagay ng isang matapang na harapan sa pamamagitan ng pangako na babayaran ang $5 bilyon ng walang anumang pagsasaalang-alang. Walang pakialam si Alexander nang marinig ang mga pahayag ni Shirley. Inilipat niya ang paksa, sinabi, "Shirley, huwag kalimutan ang layunin ng aking pagbisita. Dalhin ako at si Valerie sa mga lugar na madalas niyang puntahan. Marahil ito ay magpapasigla sa kanyang utak at makakatulong sa kanyang maalala ang isang bagay." "Sige." Napatingin si Shirley sa matandang nasa front seat, na tumango. Kung tutuusin, umaasa ang lahat na babalik sa lalong madaling panahon ang alaala ni Shirley. Kailangan pa nilang lumikha ng isang alyansa sa pamilyang Miller. Nagpunta sina Alexander, Shirley, at Shirley sa maraming lugar sa buong Hapon, ngunit wala itong epekto. Si Alexander naman ay hindi napigilan. Inihanda na niya ang kanyang sarili bago dumating. Ang ganitong uri ng problema sa memory dysfunction ay hindi mabilis na malutas. Wala siyang anumang pressing business kay Yulia sa ngayon, kaya maaari siyang manatili sa Ruritania ng ilang araw pa. Kabanata 820 Silver Tongue. Kinagabihan ay bumalik si Alexander sa hotel, kasama sina Yulia at Micah. Sinalubong niya si Rhett kinabukasan pagdating niya sa mansyon ng pamilya Pierce. Isa pang binata ang tumabi kay Rhett. Nakapagtataka, si Adriel, ang nakatatandang kolehiyo ni Yulia ang nakilala niya sa istasyon ng tren noong nakaraang araw. "Paano kasi ikaw lang?" Nang mapansin ni Adriel si Alexander, nag-condensed ang mga pupils niya. Ngunit agad na lumitaw ang isang mapanuksong ngiti sa kanyang mga mata. Isang hakbang lang ang layo niya kay Yulia kahapon, sa high-speed rail station. Hindi niya inaasahan na lalabas si Alexander nang wala sa oras at mananalo kay Yulia sa pamamagitan lamang ng ilang salita, na ginawa siyang katatawanan sa harap ng ibang mga pasahero. Habang nasa daan, iniisip niya kung paano gagawa ng paraan para mabawi ang nawala niyang mukha. Hindi niya inaasahan na makikilala niya si Alexander ng ganoon kaga. Inis pa ni Alexander ang amo niyang si Rhett. "Adriel, kilala mo ba ang lalaking ito?" Natigilan si Rhett. Adriel waved his hand and remarked, "We're not really acquainted. We just had a chance encounter, and it wasn't pleasant." "Nakikita ko. Alexander, let me introduce you. This is Adriel, the head of the legal department at Southville Entertainment Agency, Mr. Adriel," sabi ni Rhett habang nakangisi. "Mr. Adriel, you should be more familiar with Micah, breach of contract. Send a lawyer's letter immediately and notify the court that Southville Entertainment Agency is officially demanding Micah, her guardian, Yulia, and Alexander. 10 bilyon ang una naming hinihingi, pero nagbago na ang isip ko. Kahit 15 bilyon, ano sa tingin mo?" Ngumiti si Adriel kay Alexander at idinagdag, "Mr. Rhett, rest assured, I have never lost a single case since I joined Southville Entertainment Agency. Kalimutan ang tungkol sa 15 bilyon. Kahit na 20 bilyon, maaari kong ipanalo ito para sa iyo." "Good. Very good. Kung ang halaga ng kabayaran ay lumampas sa inaasahan ko, hatiin natin ang labis na 50. Kontentong tango si Rhett. Lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Adriel habang umiiyak, "Thank you, Mr. Rhett, for your appreciation." Sabi ni Rhett, "Okay, inform the acquaintance at the court." Nasa Pierce Family Mansion ang defendant. Ihatid ang subpoena sa Pierce Family Mansion. "Okay, Mr. Rhett." Magalang na tugon ni Adriel. Nang marinig ng mga miyembro ng pamilyang Pierce na naruroon na nagseryoso na si Rhett, agad nilang sinulyapan si Alexander ng may kasiyahan. Si Rhett ang nag-iisang golden son-in-law na kandidato sa kanilang mga mata, at kung mas malungkot si Alexander, mas natutuwa sila. Isang tagalabas ang nakipagsapalaran upang labanan ang batang Panginoon ng pamilya Miller. Gusto lang nitong mamatay. Hindi nila akalain na makakabuo si Alexander ng $20 bilyon bilang paglabag sa mga pinsala sa kontrata. Higit pa rito, kahit na kaya niya, ito ang lupain ng pamilya Miller ni Ruritania. Maaari nilang gawing puti ang itim gamit ang pilak na dila ni Mr. Adriel. Si Alexander ay maaaring hindi lamang magbayad ng pera,
kundi pati na rin sa pagkakulong. Iyon ang resulta ng pagkakasala sa mga Miller. Bakas din sa mukha ni Shirley ang pag-asa na parabang nakita na niya ang hindi komportableng ekspresyon ni Alexander. Tinamaan siya ni Alexander bilang isang taong mahilig magyabang mula nang magkakilala sila sa airline. Kung siya ay talagang isang kahangahangang tao, dapat niyang pangasiwaan si Red kapag hiningi ang kanyang opinyon sa pagpili ng list of legendary beasts, elite prospects. Excited na siyang makita ang susunod na mangyayari. Siyempre, parang napansin niya ang gasgasing hitsura ni Alexander. Ang pangit ng mukha ni Adriel habang naghihintay ang lahat sa pamilya Pierce na makitang magpakatanga si Alexander.